At ako'y maghahanda rin. Ano ang inyong paghahandaan? Kung ano man ang aking balakin, yun ay sa kabutihan mo, Marikit. Kilala kita. Ikaw ang kapatid ng Hara. Ihahain ko sa iyo ang napastangang babaeng yon. Masama ang aking kutob sa mga pangyayaring ito. Upang ikaw na ang humatol sa kung anong nais mong kaparusahan sa kanya. Paano mo siya mapagkakatiwalaan? Maaari niya kayong linlangin. Naniniwala ako na tutuparan niya ang kanyang mga sinambit sa akin. Sapagkat, Iloy, wala na akong maisip na iba pang paraan upang mahuli si Lamitan. Hindi lamang ang pagsasalita ni Pulahan ang aking pinakikinggan, Katang. Pinagmamasdan ko rin ang maliliit na kislot ng kanyang katawan, ang kumpas ng kanyang mga kamay, tingin ng kanyang mga mata, at ang labas ng kanyang hininga. Sa tingin ko handa na sila sa susunod nating pakikitigma. Kung gayon pagigihin pa nila ang kanilang pagsasanay. Ito na ang huli nating pagsalakay sa kanila at mapapatumba na natin si Lamitan. May kakaibang naganap sa puod ni Amaya na ikinukubli niya sa akin. Abang Laon, kasihan niyo kami upang aming malagpasan isa sa aming digmaan na aming susuungin. Higit sa lahat, naway manatiling totoo sa kasunduan si Dato Pulaan upang sa gayon ay maisakatuparan na namin ang matagal naming pinaglalaban. Naway sa pagkakataong ito, bigyan niyo sa amin ang aming tagumpay na aming minimithi. Magandang gabi, Pusaka. Maaari ko bang magambalang yung pagsasanay? Maaari. Ano iyong sadya? Napag-alam ko kay Amaya na kayo'y muling lulusob kina Lamitan. Batid ko na higit na maigting ang labanang ito. Kaya't hindi mawala sa akin ang mag-alala. Nais ko sanang pigilan ang aking anak, ngunit alam kong hindi ako magiging matagumpay. Hindi kayo nararapat mangamba, Talang. Sapagkat napatunayan na ni Amaya ang kanyang kakayahan sa digmaan. Higit na mahaalab ang kanyang mithin sa labanan, kaya batid kong hindi siya magagapi. Siya'y kilalang bagani ng mga lumad. Isang dalubhasa sa digmaan. Ngunit bago naging mandirigma si Amaya, una sa lahat, siya'y naging aking supling. Siya ay aking anak, Pusaka. Kaya't sana'y unawain mo kung bakit ganito na lamang ang aking pangamba. Sa kabila ng kanyang kaisugan, hinihiling ko sana sa'yo na pangalagaan mo ang aking anak. Huwag mong lalayuan ang kanyang likod sa gitna ng digmaang ito. Sino ang babaeng ito? Siya si Mantal Dato, ang kapatid ni Hara Lamitan. Nasaan ang aking kapatid? Dalhin mo ako sa kanya. Hara! Wala kang laban sa amin, Tarim. Sapagkat kinuha na ni Gadang ang iyong kampilan. Mahal na Hara, anong kasalanan ko sa inyo upang ako'y paslangin? Masaklap ang sinapit naming mag-ina. Sanggol pa lamang siya ay hiniwalay na siya sa amin. Matagal na panahon na kami nagkawalay. At ngayong binigyan kami ng pagkakataon ng mahal na Laon na kami magsamang muli, hindi ko kakayanin na mawala siya. At may masamang mangyari sa kanya sa digmaang ito. Ikaw ay isang magulang. At ikinalulungkot ko ang nangyari sa inyong anak. Kaya't batid ko ang pait at sakit na aking mararanasan kung mawawala sa aking piling ang aking anak. Susubukan ko na lang. Ngunit hindi natin mababatid ang takbo ng labanan. At hindi sa lahat ng pagkakataon na ay magagabayan ko si Amaya. Ihanda niyo na rin ang iyong sarili. Sapagkat ito ay isa pa ring digmaan. At walang digmaang hindi nababahiran ng dugo. Ngunit ipangako niyo sa akin na hindi dugo ng aking anak ang papatak sa pood na yun. Ipangako niyo sa akin, Pusaka, na hindi madadakip o masasaktan ang aking anak. Ipangako niyo sa akin sa inyong mga umalagad at mga diwata na iuuwi mo dito ang aking anak ng buhay.
sinusumpa ko kay Umli at ang aming mga umalagad na pangangalagaan ko at ibalik ang buhay ang tanging anak ni Dalang. At kalooban niyo rin ako ng kakayanan ko ang magampanan ang bagay na ito. Daghan salamat po, Saka. Daghan salamat. Hindi pa kita pinapaslang, Tarim. Huwag mo akong madaliin. Ngunit maaari mong iligtas ang iyong buhay kung ikaw ay magsasabi ng buong katotohanan. Batid ko na ikaw ay isa sa pinagkakatiwalaan ng aking bana. Kaya't ikaw lamang ang kanyang isinama paakyat sa puod ng mga lumad, hindi ba? Nais kong malaman kung ano ang naganap sa inyong pagdatal sa puod ng mga lumad. Tunay nga bang wala roon si Amaya tulad na si Zambit ang aking bana? Magtapat ka kung ayaw mo magpaslang. Hindi mo ako lubusang kilala, Tarim. Magaling akong manlinlang. Kaya't alam na alam ko kung ang aking kausap ay nagsisinungaling. Kaya't sagutin mo ang aking katanungan, sapagkat ang katotohanan lamang ang tanging makapagliligtas sa iyo. Nais kong malaman, ano ang tunay na naganap sa inyong pagtungo ng aking bana sa puod na kinaroroonan ni Amaya? Maniwala kayo sa akin, Hara. Pagkat hindi ako nagsisinungaling, sadyang walang kakaibang naganap sa pag-akyat namin sa puod ng mga lumad. Kami tahimik na nagmatsyag, ngunit hindi namin natagpuan si Amaya doon. Kaya bumaba na lang kami ng bundok at pumalaot pabalik rito. At bakit naman ako maniniwala sa iyong mga sinambit? Pagkat nais ko pang mabuhay. Hara, paniwalaan niyo ako. Sinusumpa ko sa lahat ng diwata na totoo ang lahat ng aking pinapakayag. Iwan mo na kami. Ako ang bahala sa kanya. Ikaw ay umalis sa puod na ito kasama ng anak ni Lamita. Anong dahilan at ikaw'y nagbalik? Paumanhin. Ngunit ang kasagutan sa iyong tanong ay nais ko lamang ilahad sa aking kapatid. Kung kaya't nasan siya? Nasaan ang aking kapatid? Si Lamita na wala rito. Hindi ko alam kung saan siya nagtungo. Ngunit kung ako ang iyong tatanungin, bibigkain ko sa iyo na hindi ka na dapat nagparito. Pagkat hindi ako nakatitiyak kung anong kaparusahan ay gagawad sa iyo ng aking asawa. Hara, paniwalaan niyo ako. Sadyang walang kakaibang naganap sa banuhan ni Amaya, kaya wala kayong dapat ipagduda. Tumigil ka sa iyong pagngawa. Naniniwala ako sa iyo. Daghang salamat, mahal na Hara. Utang ko sa iyo ang aking buhay. Isang kautusan lamang, Tarim. Huwag mong ipaaalam kay Dat Upulahan ang ating napag-usapan. Malinaw ba? Makakaasa ka, Hara. Hindi ko ito babanggitin. Mainam kung gayon. Tayo na, Apong, Gadang. Ginoo, ano't bakit tila nalulumbay kang pagmasdan ng mga bituin? Hindi ka ba namamangha sa ang kanilang kagandahan? Napakaganda nga nila, Bayang. Ngunit hindi ko sila lubusang mahangaan sapagkat panglaw lamang hatid nito sa aking damdamin. Naalala ko sa sarili kong tala. Si Amaya. Ano kayo ginagawa niya ngayon? Ano kaya iniisip niya?
Ano na kaya lagay ng aking talo? Kapit, ano't nagpakita ka sa akin? Amaya, malapit nang maglahong buwan sa langit. Nakahanda ka na ba sa iyong pagsalakay? Oo, Kapit. Matagal na akong handa sa kaganapang ito. Ngunit inaalala ko lamang ang ating Iloy. Hindi ko alam kung makakaya niya kung sakali mang mangyari sa akin masama. Kapit, ikaw lamang ang may kapangyarihan. Sapagkat ikay pumanaw natin sa kanang umalagat. Ilang ulit ka na nagbigay sa akin ng babala upang ako'y mag-ingat. Kaya't nais kong ipabatid mo sa akin. Magtatagumpay ba ako sa pagkakataong ito? Amaya, ikaw ang may tagnang maging makapangyarihang babae. Yun ay maaaring matutupad pa lamang o natupad na. Walang ibang babae sa iyong panahon na katulad mo ngayon, na simula sa pagiging uripon, nakabangong muli, naging isang bihasang mandirigma, at ngayon ay pinununan ng isang banwa. Ngunit sa kabila nito, Amaya, hindi ko mapapatid kung ikaw ay magtatagumpay o masasawi. Pagkat yun ay bugnang itatadhana sa iyo ng ating laon. Bakit hindi nyo alamin, Ginoo? Bakit hindi kayo pumaroon kung saan si Amaya? Nang sa gayon ay magkasama na kayo. Huwag kayong mabahalang lumisan. Pagkat ligtas na muli tayo sa pananalakay nila sa banwang ito. At kung sa aking paglisan ay sumugod ang mga kaaway, kaya ito ang aking naisan bayang hindi ko magagawang iwan ang banwang ito. Ang dahil lamang ay nangungulila ako kay Amaya. Maraming salamat sa iyong payo. Ngunit hindi ito ganun kadali. Magandang gabi. Papahinga na ako. Ano kaya kung ako na lamang ang magtungo kasama ang isang nakakaalam sa kinaroroonan ni Amaya? Nang sa gayon ay mabatid na natin ang kalagayan ng babaeng pinakamamahal niyo. Kung gayon eh, walang katiyakan ng aking buhay. Iba yung pag-iingat, Amaya. Pagkat kahit ikaw ay isang makapangyarihang babae, hindi mo pa rin mapapanghawakan ng iyong tagna. Kung may ibang tao naman ang nakatagnang makagapi sa'yo. Kung gayon may dahilan nga si Iloy upang mag-alala sa akin, maaring mapaslang ko nga si Lamitan na siyang sinusumpa kong maganap. Ngunit maaari din niya ako mapaslang. Siyang tunay, Amaya. Maaari kang magtagumpay at mabuhay. At maaari ka rin mapaslang. Labis-labis ako nag-aalala kay Iloy. Paano kung mapaslang ako? Tinitiyak kong hindi niya makakaya yun. Amaya, huwag kang matakot sa aking mga sinasambit. At sa ikapapanatag ng iyong kalooban, huwag kang mag-alala. Pagkat gagawin ko ang lahat upang mapangalagaan ka sa sagupaan. Noon pa man, at higit ngayon, ay tunay mo akong maaasahan. Naisip ko mang nandyan ka sa aking tabi. Ngunit Kapit, mas naisip ko maiwan ka dito. Upang mabantayan mo si Iloy at si Binayaan. Nang sa ganay kung lumikas man ako ay may magtatanggol sa kanila. O sakali mang may maganap na hindi natin inaasahan. Ihanda niyo na ang aking pampaligong maligamgam na tubig, pati na rin ang aking damit pantulog. Ngayong gabi, Hara. Nasaan ang aking bana? Si Pulahan ba'y nagpapahinga na? Ang aming dato ay kaalis lamang. Hindi ko patid kung saan siya nagtungo. Ngunit Amaya, ako ang iyong umalagad na tumakdang gagabay sa'yo. Kailangan mo akong isama sa digmaan. Pagkat alam mo naman kung gaano kahirap lupigin si Lamitan. Nakapagpasya na ako, Kapit. Mananatili ka dito upang bantayan ang ating Iloy. Dapat mo siyang pangalagaan, sapagkat Iloy mo rin siya. Siya ang nagluwal sa'yo. Ngunit Amaya, hindi niya ako kilala. Marahil ito na ang pagkakataon, Kapit, upang makilala niyo ang isa't isa.
Kung gayo'y hihintayin ko na lamang ang pagbabalik ng aking bana sa aking silid. Huwag mo na kilimisan, Hara. Pagkat ang aming dato ay may inibilin sa aking panauhin, tiyak raw na ikagugulat ninyo. At sinong panauhin ang iyong winika? Ipasok niyo rito ang panauhin ng Hara! Maayong gabi, Hara. Mantal. Isa kang lampa! Hindi nasusukat ang kaisugan sa pag-inom ng pangasi! Ha! Kita nyo na! Isang utos ko lamang at nagsitigil na kayo sa katatawa. Sino ngayon ang tunay na maisog, ha? Ay, ginawang pangasi. Ay, mali. Ginawang bagani. Ano't narito kayo? At sino nag-utos sa inyo na magpakalango kayo sa pangasi? Hindi ba't pinahahanap ko sa inyo si Bayay Mantal? Ano't ito ang inyong pinagkakabalahan? Patawad, Ginoo. Kami ay nalibang lamang. Totoong hinahanap namin si Bayay Mantal, ngunit hindi namin siya mahagilap sa puod. Ipagpatuloy niyo ang paghahanap kay Bayay Mantal. Maliban sa'yo, may papagawa ko sa'yo. Humigop ka lang sa labat nang sa gayon ay mawala ang hilog bunsod ng pangasi. Magpapalaot kayo kasama ni Bayang. Ngunit, saan kami patutungo, Ginoo? Sa kinaroroonan ni Amaya. Nais kong malaman ang kanyang kalagayan. Tari, ano't narito't gising ka pa? Mahalaga aking sadya dito, Dato. Nagtungo ang Hara sa aking balay kanina lamang. Pinagbantaan ang aking buhay kapalit ng kaalaman sa totoong naganap sa banwa ng mga lumad. Ipinagtapat mo kay Lamitan ang kasunduan namin ni Amaya? Hindi, Dato. Pagkusay napaniwala akong Hara na wala talagang nangyari sa pagtungo natin doon. At hindi kayo nakapag-usap ni Amaya. Sa tingin ko'y natanggal na ang pagdududa ng Hara pagkatapos kong manumpa na yaon ay totoo. Mabutit na paniwala mo siya. Pinabati kita. Tunay ngang nakakagimbal na masilayang muli ang aking alibughang kapatid. At anong kahibangan ang magpakita ka sa aking muli, Mantal? Ito ba'y isang pagpapatiwakal? Nais mo bang maparusahan sa lahat ng iyong kataksilan? Hara, mahabag ka sa akin at ako'y iyong pakinggan. Iniwan na ako ni Marikit pagkat siya'y nag-asawa at nagpunta na sa banwa ng kanyang bana. Ngayon, ako'y nag-iisa at walang patutunguhan. Kaya ikaw ay nagbalik rito? Pagkat ako'y walang patutunguhan. Ako'y nagbabakasakali na ako'y tanggapin mong muli sa kabila ng lahat ng aking ginawa. Lamitan, aking kapatid, pinagsisisihan ko na ang lahat. Patawarin mo ako. Nais kong manumbalik uli ang iyong tiwala sa akin at nang mapaglingkuran kita ng tapat. Manumbalik tayo sa dati, pagkat ngayon higit kailanman, kailangan mo ng isang kapatid. At bakit kita kakailanganin? Sapagkat higit ka na ngayong makapangyarihan. Naglipa na ang iyong mga kalaban, lihim na kaaway na naiinggit at naghahangad ng iyong matayog na katayuan. Kailangan mo ng isang taong tulad ko na magsisilbi sa iyo ng tapat at ang iisipin ay ang iyong kapakanan. Mantal! Hindi ko maiwasang hindi matawa sa iyong kabalbalan. Kung tutuusin, ay hinahamak mo ang aking talino. At ano ang akala mo sa akin? Isang mangmang upang pagkatiwalaan kang muli? Tapos na ang iyong palabas at ako ay lubhang nalibang.
Ilabas ang babaeng ito at ikulong! Lamitan, maawa ka. Lamitan, hindi pa huli upang ikay magbago. Tapusin mo na ang paghihirap ng mga tao. Bumaba ka sa iyong katungkulan at mamuhay tayo ng tahimik. Upang sa gayon na hindi mo matikman ang parusang igagawad sa iyo ng iyong mga kaaway na ang iba'y iyo pa rin kadugo. At ito ang iyong tunay na pakay kaya ka nagbalik rito? Ang pababain ako sa aking kinaluluklukan? Isa kang hangal mantal at gayon din ako kung ikaw ay aking susundin. Hindi ako bababa sa aking katayuan na matagal kong pinaghirapan upang makinig lamang sa'yo. Aanhin mo ang katayuan kung ang lahat ay namumuhi sa'yo. Magbago ka na, Lamitan. Hindi pa huli ang lahat. Hindi pa huli ang lahat, Lamitan. Ayoko makinig sa'yo. Ilabas niyo siya. Ikulong niyo siya. Lamitan, ako na lamang ang nagmamahal sa'yo. Ilabas niyo at ikulong! Iloy? Amaya, inaayos ko ang iyong mga babaunin sa iyong paglalakbay. Merong mga pagkain at ito'y mga halamang gamot na maaari mong kailanganin. Dagang salamat, Iloy. Ngunit, nais kong isantabi muna ito sapagkat may ipapakilala ko sa'yo. Sino yon? Kilala kita. Nakita na kita. Tama, nakita kita sa aking panaginip. Nakakatuwa. Sino siya? Kaibigan mo ba siya, Amaya? Iloy, siya ay higit na kaibigan ng turing ko. Tulad ko'y nanggaling din siya sa iyong sinapupunan. Siya ang aking umalagad. Ang aking kambal ahas. Mahal na Hara. Gadang, hindi ba makakapaghintay ang iyong ibabalita sa akin? Nakikita mong hindi pa nakaayos ang aking buhok. Pagkat hindi kaaya-aya ang aking hatid sa inyo, mahal na Hara. May kinalaman to sa inyong ipinag-utos sa akin. Mga uripon, lumabas kayo. Ano ang naganap sa iyong pagmamanman kay Tarim? Hindi naging tapat si Tarim sa kanyang isinambit sa atin. Pagkat narinig ko sila ng dato kagabi na nag-uusap at binanggit ng Yombana na nagkadaupalad sila ni Amaya. Taliwas sa kanilang ipinalam sa atin, mahal na Hara. At narinig kong winika niya na nagkaroon sila ng kasunduan ni Amaya. At anong uri ng kasunduan? Hindi na nila yon napag-usapan ni Tarim. Ngunit batid kong nahiwatigan na ninyo kung anong uri ng kasunduan yon, mahal na Hara. Paano ikay naging kapid ni Amaya? Hindi ka isang ahas. Ito ang aking katawang anyo. Ito ang aking balat kayo bilang isang umalagad. Mabaging laon. Iloy, totoo ang kanyang tinuran. Maaari siyang maging ahas, maaari din siyang maging tao kung nanaisin niya. At kung siya'y naging ahas, maaari mo din siya kausapin. Ngunit ako lamang nakakaunawa sa kanya. Huwag kang matakot sa akin, Dalang. Tulad ni Amaya, maaari mo rin akong ituring na isang anak. Pagkat kayo rin ang nagsilang sa akin. Tama. Tama, ikaw rin ay aking anak. Ako'y natutuwa na ikay aking nakilala. Kapit ni Amaya, aking anak. Marahil yon ay ang kasunduan ng kanilang pagkakaisa laban sa akin. Tunay ngang isang taksil si Pulahan. At hindi ako binibigo ng aking kutob. At
At bukod sa kanyang pagsisinungaling, batid kong mayroon pa siyang binabalak laban sa akin. At kinasapakat niya pa ang aking kaaway na si Amaya. Kung gayon, ano ang susunod nating hakbangin, mahal na Hara? Yan ang masusi kung pag-iisipan ka, Tang. Tuso sa tuso. Sinungaling sa kapwa sinungaling. Tunay ngang nababagay kami ni Pulahan sa isa't isa. Ngunit hindi pa dadaig ang Hara sa kanyang bana sa mapanganib na larong ito na nais niyang pasukin. Nakapagpaalam ka na ba sa iyong Iloy at kapatid? Ayoko na ulit sambitin ito sa kanila sapagkat mahirap para sa akin na lisanin ang aking Iloy. At magiging mabigat sa akin kung makikita kong tumatangi siya. Hindi aalis si Amaya nang hindi nagpapaalam sa akin. Ang pagpapakilala ko sa inyo ay upang bantayan kayo ni Binayaan. Yun ang kanyang paraan ng pamamaalam sa inyo. Ano pa ba ang kailangan niyong malaman, Hara? Ang tunay na kasunduan ni Amaya at ni Pulahan at huwag kang magsisinungaling sapagkat hindi na ako pauutos sa'yo. Hihintayin natin lumipas ang kabilugan ng buwan. At yan ang magiging hudyat upang kami lumikas dito at sumugot sa inyo. Yun lamang ang aking mga narinig, Hara. Tunay niyang ikaw'y may pakinabang pa. Subalit mula rito, wala ka ng halaga. Maganda kayo pagkat tayo muling sasabak sa isang digmaan. Ngunit sikapin nyo na hindi ito makarating sa aking mga sandig, lalo na kay Lamitan. Kung totoong makikitigma si Amaya kay Lamitan, kailangan mabatid na ito ng Ginoo. Sasama ko sa iyo, pagkat nais ko rin sundan si Amaya. Narito na ang aking bana. Tayo nang kumain. Nararamdaman mo na ba ang lasot sa iyong katawan? Sumama ka sa akin. May isang buhay tayong kailangang iligtas sa masamang diwata ng lupa. Mamatay ako! Isasama kita! Paalam, mahal kong bana.